Sa isang liblib na baryo sa Luzon, nakatira si Mara, isang batang babae mula sa lungsod na dumalaw sa kanyang lola sa bakasyon. Mara, tandaan mo, sa baryong ito, may mga nilalang na hindi nakikita ng mata pero nagbabantay sa kagubatan at ilog. Igalang mo ang paligid. Huwag mong galawin ang kanilang tahanan. Si Mara, na bata at mausisa, ay nakaramdam ng kakaibang kilabot habang naglalaro sa gilid ng kagubatan. Sa ilalim ng lumang puno, may liwanag na kumikislap at may maliliit na mata na nakamasid sa dilim. Nakaramdam si Mara na tila may nakamasid sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad si Mara sa gilid ng ilog, narinig niya ang yabag sa damuhan. Maliit na duwende, may pointed red hat at glowing red eyes, ay sumilip sa likod ng puno. Mara, sino ka, duwende? Mahina ngunit matulis na boses. Kami ang bantay ng kagubatan. Galit kami sa sinumang nagagalaw sa aming tahanan. Si Mara, sa takot at kuryosidad, ay dahan-dahang lumapit sa liwanag na nakita niya. Si Mara ay pumasok sa isang lumang kuweba sa gilid ng ilog na may lumang bato at lumot sa loob. Ang mga duwende ay kumikilos sa dilim. Mara, pasensya na, hindi ko sinasadya. Isa sa duwende ang lumapit. Sadyang may galit kami sa inyong tulad mo. Huwag mong subukan kunin ang aming kayamanan. Ngunit ang batang babae ay hindi nakinig at tinangkang kunin ang isang maliit na kristal na umiilaw sa gitna ng kuweba. Biglang bumagsak ang bato sa harap ni Mara at naramdaman niya ang matinding lamig sa katawan na parang sumasabay sa galaw ng hangin at tubig. Tunog ng maliliit na hakbang at iba't ibang boses. Hangin ay tumitindi, mga puno sa labas ay parang kumikilos. Ilog ay nagbabanta at nag-iiba ang daloy. Mara, patawarin niyo po ako. Igalang ko po ang inyong tahanan. Unti-unti, humupa ang galit at lumaya siya mula sa pangamba. Ngunit may natirang takot sa kanyang puso. Sa kanyang pag-uwi, napadaan siya sa isang malalim na bahagi ng kagubatan. Isa pang grupo ng duwende ang lumabas sa mga anino. Tumili sila sa paligid ni Mara. Si Mara ay humingi ng tawad at nakaramdam ng kakaibang init at liwanag mula sa duwende. Mula ngayon, igalang mo ang aming tahanan at ang kalikasan. Si Mara ay lumuhod at tumangi sa takot at panghihingi ng tawad. Si Mara ay naglakad pa uwi habang nag-iisip at nagpapasalamat. Ngunit may pangmatagalang takot at galit na naiwan sa kanyang puso. Mula noon, si Mara ay hindi na naglalaro sa kagubatan. Natutunan niya ang leksyon tungkol sa paggalang sa kalikasan at mga nilalang na nakatira dito. Kapag may galit ang kalikasan, hindi ito biro. Igalang at alagaan ang paligid mo. Mga kaibigan, sa susunod na bumisita kayo sa kagubatan o anumang kalikasan, mag-ingat at igalang ang paligid. Ang mga duwende at elemento ay nariyan, nagbabantay sa ating mundo. I-share ang kwento na ito at maging conscious sa kalikasan. At huwag kalimutang i-like at subscribe sa HK Love, Kitty and Bestie para updated kayo lagi sa susunod pa ng mga horror story sa Pilipinas.